Okay, good evening everyone. Good evening mga kapatid. So ngayon, ang ating topic naman ay kung nagsisisi ba ang taong iniwanan mo dahil sa sinaktan ka niya. Okay? So, we'll start again with my tarot cards. Okay, sinaktan ka ng taong to, iniwanan mo, or pwedeng hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, tinuturuan mo siya ng leksyon. Nasa anong nararamdaman yan? May regrets ba siya? At nagsisisi ba siya? Okay, spirits, universe, please guide me. So, ang taong to, sa nakikita nyo ay ang Chariot, no? In reverse, meaning wala pong direksyon ang buhay niya ngayon. Okay? So, ang buhay niya po ngayon ay walang direksyon. Kung baga ay go with the flow lang po ang taong ito. Nakahang pa po siya sa mga oras na to at parang hindi pa rin siya makapaniwala sa pag tinitiis mo tong taong to. So, meron sa kanya nagbubulong. Lagi niyang parang, hindi nagbubulong na para siyang baliwa. Meron sa kanyang bumubulong na parang boses na sa sarili niya na nasaktan ko to, nagsisisi ako. Malamang itong lalaking to ay feeling mo niloko ka. May insecurity sa kanyang sarili. Nagkaroon ng ibang connection sa ibang tao. Maaring may third party itong taong to. Pinilit ko itong kunin. Playing safe siya kahit na nahuli mo na siya or meron ka na sa kanyang nalaman. Pero playing safe pa rin siya kasi may takot siya na baka iwanan mo siya at may takot siya na pwedeng mabago yung buhay niya kapag wala ka na. Please, para sa cups. Maaring ang tao, ikaw ay maalagang tao, pero nagkaroon ka na ngayon ng pakiramdam na parang napagod ka na sa sitwasyon, nanlalamig ka na sa kanya, parang dinidistansya mo na yung sarili mo sa kanya. At hindi sanay itong taong to, no, na malamig ka sa kanya. Pwedeng itong taong to ay medyo mas maganda rin yung trabaho mo sa kanya, medyo may konting katamaran sa buhay, no? Dahil parang umaasa rin sa'yo to. Hindi lang financially, pero parang nakasandal siya sa'yo. Parang siya ay nakasandal sa inyong dalawa, parang siya yung dependent sa'yo. Ikaw yung mas may security, mas may sinabi. I mean, parang mas angat ka or mas masipag ka, mas madiskarte. Yun ang ibig ko sabihin. Mas madiskarte sa taong ito. Siya ay natatakot ngayon kasi parang tinitiis mo na siya at hindi ka na yung parang nararamdaman niya na malapit ka nang sumuko sa kanya o sumuko ka na nga sa kanya. Again, this is a general reading, no? So, hindi po sa lahat ng tao magre-resonate ito. Marami na siyang missed chance at loss of opportunities, no? Marami sana dumating sa kanyang blessings, marami sana sa kanyang maganda sana ang samahan niyo at ang buhay niyo kung hindi niya minis yung chance at hindi siya hindi kanya nasaktan. Maaring itong taong to ay medyo may pagka-selfish. Parang sarili niya lang yung iniisip niya, pakiramdam niya. Tapos pag ikaw yung
nagreklamo, parang sinasabi niya na ginagawa mo lang big deal ang lahat na wala namang ka-big deal, big deal. So, 2 beses po lumabas yung greediness dito, possessiveness, greediness. Parang, pag ikaw, parang wala dapat issue, pero pag siya, malaking bagay agad, at parang ito yung pa-victim siya, no? Ikaw yung buhay mo ay mas magiging okay kung hindi mo agad ito patatawarin. Tiisin mo siya para siya ay matuto ng leksyon. Pero sa ngayon po, nagkaroon siya bigla ng sudden awareness. Ayan, nagkaroon siya ng sudden awareness na sa mga bagay-bagay, para siya ay nagkaroon ng awakening na ikaw ang tao pala talagang para sa kanya at gusto niyang makasama, ngunit siya ay may takot na baka mag-move on ka na nang wala siya. For my second card, pinapakita ko po sa inyo na iba-iba ang barahang gamit ko. Yan, this is a free reading and a general reading. So, I would like to suggest kung ito po ay nagre-resonate sa inyo, nakaka-relate po kayo sa aking hula, at sa inyo ito, please like and subscribe. I would really appreciate that. Ayan, para lalo pa po akong ganahan na magbigay ng free readings. Ayan, dahil 2 taon po akong nawala at hindi na dahil po sa face-to-face na, kaya hindi po ako nakapagbigay because sa mga clients ko po na face-to-face. Okay? So yun, 2 beses na po lumalabas, lack of direction, disconnected siya, hindi niya alam ngayon kung anong tumatakbo sa isip mo, natatakot na po ito. This is 4 of cups. Pwede po itong break up, pagod na. So, Ace of Swords, ito naman po ay nag-iisip siya, no? Nag-iisip siya, gusto niya ng clarity, gusto niya ng tamang pag-iisip, no? So, he's taking his time na mag-isip at pag-isipan kung ano yung mga nangyari sa inyo at mga nagawa niya sa iyo. So, meron siyang fear of change. Sorry, excuse me for that. Meron siyang fear of change, katulad nung lumabas sa baraha kanina, no? So, natatakot din siyang mag-reach out po sa iyo dahil hindi niya alam kung takot din ang taong to sa rejection. So, ngayon ay pinagpapahinga ka niya para pinapalamig niya yung ulo mo, no? Sa takot. Takot siya na mahusgahan mo siya ng na i-break na siya agad o magbigay ka na ng tuluyang, kung kayo man ay break, tuluyan na kayong maghiwalay. At hindi mo na siya bigyan ng chance. So, itong taong to ay nagpapamiss din sa'yo. Pero so, ganun pa man, sa bukod sa nagpapamiss siya sa'yo, natatakot siyang i-approach ka dahil fear of rejection din to. Wala na siyang control sa mga nangyayari ngayon sa inyo. Natatakot siya na hindi niya hawak ang bola. Nasa iyo na ang bola ngayon. Nasaktan ka nitong taong to. Alam mo, tong taong to ay merong emotional immaturity. Immature pa siyang mag-handle ng isang relationship. Kasi full of insecurity siya and disappointment sa buhay. So, minsan may mga on the side to. Kasi nga, dahil sa insecurity niya. So, iniisip mo na hindi pa rin ba siya kontento sa'yo, na lahat na langit at lupa binigay mo sa kanya, pero parang hindi pa rin siya kontento sa'yo. Okay. Tignan natin. Spirits, universe, please guide me. Gods and Goddess. Magsisisi po ba itong taong to? Nagsisisi po ba ang taong ito? Nagsisisi ba ang taong ito?
Yes, siya ay nagsisisi. Niisip niya lahat ng mga magagandang nasimulan nyo. At nagsisisi siya na nagpadala siya sa tukso. Natukso lang naman to dahil sa insecurities at immaturity niya. At medyo na-insecure siya pagdating sa'yo na mas madiskarte ka. Ayan, nagsisisi talaga siya. Nasa iyo yung bola eh. Kung that is new beginning eh. Pero ito ay naka-reverse. So meaning, nasa sayo na, nasa decision mo na kung babalikan mo pa to or ipagpapatuloy mo na yan. Kasi I think you're better off without this person. Sad to say, and I just want to be honest with you. Nagsisisi siya pero parang pagod ka na at huli na eh. At alam mo ba na may darating sa yung isang tao? Ace of Cups is about decision making. Magdidesisyon ka, this is about love. Magdidesisyon ka about love. Ace of Cups is love and happiness, joy. Pero naka-reverse eh. So, meaning, magdidesisyon ka if kung hindi ka na masaya, tutuloy mo pa ba itong relationship na to or susugal ka sa isang tao. Because, ayan o, lahat naka-reverse. So, mahal ka naman niya at nare-realize niya na, pero nasa sayo na kung may isang tao rin kasi nagmamahal sa'yo, pero hindi mo siya napapansin kasi nga, ang focus mo nandito sa taong to. I think you're better off without him. Pero syempre puso to. Hindi ko pwedeng i-dicta sa'yo. Binabasa ko lang naman. No? Talagang naka-reverse. Nagsisisi talaga tong taong to. Okay, card number 4. Anong message ng taong ito sa kanya? Nagsisisi ba ang taong ito? Okay. Parang sa nakikita ko sa'yo, don't wait for me please, I can't take it anymore. Parang nasa stage ka ng sobra kang nasaktan. At nasa stage ka din na mahal mo pa siya, pero naglalaban na yung puso mo at isip mo kung worth it pa bang bigyan to ng chance or let go muna. Kasi parang sa ngayon, mahal mo siya pero parang ayaw mo na. Naguguluhan ka din eh. So sa ngayon, wala kang mapapromise sa kanyang anything. Pero at the back of your mind, parang nag-hope ka pa rin na magbago tong taong to. Pero sa ngayon, parang talagang namimiss mo rin siya eh. Namimiss mo siya. Namimiss mo rin siya, nasasaktan ka din sa nangyayari. Pa din. Dahil sobra ka nga nasaktan ito. Pero parang ayaw mo pang bumalik. Nag-i-effort ka ba? Ang tao ka, ha? Why is it that you love me? So parang kino-question niya na parang naiisip niya na bakit ba ako mahal nitong taong to na ako isang insecure, immature, nagkaroon ng kasalanan, nasaktan kanya, pero niisip niya na napakabuti mo rin. At bakit minahal mo siya, pero hindi niya yun maamin sa'yo. Kasi minsan parang defensive pa siya. So stuck siya. Stuck po siya, oh. I am stuck in vision of us together. So, okay, kung ito man ay nagkaroon ng third party, no? Kung ito man ay nagkaroon ng third party, ikaw pa rin naman yung mahal niya. It's just that, natukso po talaga siya. At dahil doon, nasaktan ka. I am blocked. So, parang feeling niya, feeling nitong taong to, teka pa,
Feeling po nitong taong to ay blinak mo na siya sa buhay mo. Takot na takot po siya na ma-block sa buhay mo. Okay? I need to figure myself out. So, parang itong taong to ay nag-iisip din, no? Nag-iisip din kung paano niya sisimulan magbago o mag-reach out sa'yo, kung tatanggapin mo pa ba siya. Dahil sa tingin ko itong taong to ay nagsisisi talaga. See, yung kakasabi ko lang po, ang sabi niya is, I don't know where to start, which is, kasasabi ko lang po na hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Sinasagot tayo ng baraha at talagang kinakausap ka ng baraha. So ngayon, hinahayaan kanya muna kasi hinahanap niya yung sarili niya. Kung siya ba ay karapat-dapat sa'yo, talaga nagsisisi tong taong to. Kaya lang medyo malalim na eh. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, I wish I could be a different person. So, nandun siya sa point na nagsisisi siya talaga. Yun nga lang, hindi na niya alam where to start. At hindi niya alam kung pagtitiwalaan mo pa siya ulit. Gods and Goddess, and spirits, angels, universe, please, ano po, guide me. Ano pa po ang gustong yung ibigay na message ko. Sometimes I stay awake thinking about you. So, itong taong talagang to ay minsan hindi nakakatulog, nagigising sa madaling araw, tapos bigla na lang niya maiisip yung nangyari sa inyo. At talagang parang may nakabara sa dibdib niyang masakit na masakit. Ngayon, gusto niya lang talaga is makausap ka at maayos, ngunit hindi niya talaga alam paano at saan magsisimula. Ayan po. Ayan po. O, tama yung mga sinasabi ng baraha. Iba-iba na pong baraha ang binasa ko. And sabi niya, I can't stop thinking about you. So, itong tao pong ito ay talagang nagsisisi siya. Nagsisisi itong taong to. Pero, hindi niya po masabi. I hide who I really am from you. So, marami rin po itong mga hindi nasabi sa iyo na mga insecurities pa niya sa sarili niya. Maaaring itong taong to ay may pinanggalingan sa past niya, no, na trauma or sa pagkabata niya, kaya dala-dala niya yung ganitong scenario, insecurities, immaturity, and confusion. At madaling matukso. Malamang nagkaroon to ng childhood, something. Universe, goddesses, angels, spirits. Ano pa po ang message natin sa aking file na ito? A connection. Nagsisisi po ba? One of Sword. Naku. There is someone else. So talagang meron po talaga siyang, natukso po talaga siya. Kitang-kita natin na nagka-third party siya. Pero pinagsisihan niya talaga to. At nakikiusap siya na listen to your heart. Na baka meron pa puwang sa puso mo na pag-usapan natin to. Ayusin natin to. Pero sa ngayon, alam niya na itong taong to ay nag-iisip din na kumausap or mag-seek ng professional advice, meaning mga payo ng medyo baka kasi hindi siya nakakatulog, sobrang apektado siya, kaya kailangan niya na ng professional advice. Hindi ibig sabing baliw ha, baka talagang hindi na siya makatulog at talagang iniisip ka na niya. Medyo apektado na rin pati health niya. So, you matter to me. Meaning, talagang nagmamatter ka. Na-realize po ng taong to na ikaw ang gusto niya, ikaw ang mahal niya, pero wala. Nahuli mo na eh.
Parang nahuli mo na at ayan, na sex lang yung habol niya doon or naglaro lang siya. Isa kasi kayo. Kailangan, if I follow you, I could lose everything. Sabi niya rin sa babae. At ito sasabi niya sa'yo, love me. I lie awake thinking about our future. See, talagang minsan talaga hindi siya makatulog kakaisip sa'yo. Okay? Nagsisisi ba tong taong to? Nagsisisi ba siya? Nagsisisi ka ba? Yes. Ang taong to ay meron pang feeling mo, ang taong to ay one-sided lang yung naging relationship nyo. Binaliwala ka niya, binaliwala niya lahat ng pagmamahal mo. One-sided relationship. Kaya siguro talagang pagod na pagod ka. Pero ikaw ang humahawak ng puso niya. Sa totoo lang, itong lalaking to ay may issues sa buhay, pero yung puso niya ay nasa iyo. Ikaw ang nasa puso niya. Natukso lang talaga siya. So, it's up to you kung papatawarin mo ba siya or you will start with somebody new. Meron nagmamahal sa iyo, see? Kakasabi ko lang, nababasa ko, ito na nga po. Date, you will meet someone new or meron na po nagmamahal sa iyo na nasa tabi-tabi lang na hindi mo lang pinapansin at hindi mo lang din siya nakikita or alam mo rin naman pero hindi mo lang siya pinapansin or pwedeng hindi mo din alam pero lagi siyang nandyan sa tabi mo. Ay, ang sakit. Okay. Gods and Goddesses. Gods and Goddesses. Okay. Gods and Goddesses. Please. Ano pa po ang... Okay. Gusto niya pa pong ayusin. Yung feeling niya kayo talaga para sa isa't isa. Pero sa ngayon, ikaw na yung may lack of commitment eh. Hindi mo na sure kung mahal mo pa rin siya pero somehow part of you is meron ng realization at medyo pagod ka na. Ito nga tao to, may pagkatamad talaga. Lahat na lang, pati minsan mga desisyon sa buhay, talagang ikaw pa din. Pero minsan naman minamasama niya rin pag nagsasuggest ka or pinagsasabihan mo siya. Medyo toxic tong lalaking to ah. Minahal mo ah. Okay. So ito ay clear na nagsisisi at may regrets. Hindi rin po nag-prosper yung relationship niya or yung dun sa babae because yung sa babae na nalaman mo it's just a fling. Ikaw ngayon ay nasasaktan pero your heart is medyo kahit nasasaktan meron kang calmness na hindi mo lang alam na nasa deep inside yun ang nararamdaman mo. Pero ipaglalaban ka pa po ng lalaking ito. Pero talagang nagkaroon ng deception and manipulation. Wini-wish niya na sundin mo pa rin ang puso mo. Ayan o, 2 beses na po lumalabas yung deception, insecurity, and manipulation. Sinayang niya yung pagmamahal mo. Hindi niya pinahalagahan yung pagmamahal mo. Hanggang ikaw ay unting-unting nauuntog. Hanggang sa dumating ka na sa sitwasyon na ayaw mo na.
pagod ka na. Pero somehow, may pagmamahal ka pero hindi na enough. Selfish, may pagka-selfish tong lalaking to talaga. Pipilitin niya pa rin ayusin. Pipilitin niyang ayusin to. Kaya, nasa iyo na lang po talaga yung desisyon kung kaya mo pang patawarin to. Magbabago siya, oo, pero marirealize niya yung worth mo at nare-realize na niya yung worth mo sa ngayon. Gusto niyang magkaroon ng reconciliation pero ikaw yung nakipaghiwalay, break up, no contact or minimal contact kayo. Ikaw, nakikitaan kita ng pwede kang lumipat ng bagong trabaho or kakalipat mo na ng trabaho, iba? Or gusto mo, nagpaplano ka ng change of environment or gusto mo mag-travel? Gusto mong lumayo? Gusto mong leaving home? Gusto mong lumayo para sa sarili mo at namahal mo yung sarili mo, nagkaroon ka ng high standard, parang inisip mo na marami pang pwedeng mangyari sa buhay mong maganda. Burnout and overstress ka na sa relasyong to, toxic na sa'yo. Ikaw ang taong napakasipag. At meron sa iyong unexpected good luck. So, kung hindi mo pa din alam tong lalaking to na nagkakagusto sa'yo na pwedeng siya yung good luck sa'yo, pero hindi mo rin naman siya pinapansin. Pwedeng din sa work, baka bigla kang magkaroon ng bagong job offer. Gods and goddesses, gods and goddesses. Pipilitin niya talagang ayusin the union of hearts. Pwedeng kayo ay magkabalikan, or pipilitin niya magkabalikan kayo, or at the back of your mind, kahit na toxic ka na, baka mahal mo pa rin siya, pero ako I suggest, please, try mo na lang munang mag-love yourself ka na lang muna. I love you. Hi, mahal niyo pa rin ang isa't isa. Kahit pagod ka na, nangingibabaw pa rin sa iyong awa at pagmamahal sa kanya. Well, puso yan. Pero, kahit mahal mo siya, nag-slow down ka. Ayan o. Tinuturuan mo siya ng leksyon. Nag-slow down ka sa connection nyo. At kaya niya nare-realize yung worth mo ngayon. Love makes the difference. So, pwedeng magbago to. Pwede naman siya magbago dahil natatakot din siya na mawala ka sa kanya. Mahal ka nito, pero natokso talaga siya. Kasi nilandi-landi siya ng babaeng to. Sino ba itong malanding babaeng to? Nilandi-landi siya. Action speaks louder than words. So, antayin mo siyang gumawa ng effort. Gagawa at gagawa to ng effort to win you back. I assure you. Embrace your emotions right now. Heal. Heal. Ito ang sinasabi sa iyo. Heal. Mag-heal ka muna. Take time, no? So, kung kayo, kung
kung talagang hindi natin mapipigilan na kayo pa rin ang nakatadhana, pero you have to slow down daw. You have to slow down for you para ma-teach mo ng lesson itong taong to. You should embrace your emotions. Ayan. At antayin mo siya ang mag-effort, wag ikaw. Okay? So that's your reading na kung nagsisisi ba ang taong nanakit sa'yo at nanloko sa'yo. So there. Sana po nagustuhan nyo. Please like and subscribe para updated po kayo sa lahat ng aking mga bagong videos na lalabas para lalo pa po akong ganahan. And I would really appreciate if you would comment, no? Na kung nag-resonate po itong hula na ito sa'yo o itong reading na to sa'yo, so that I can read more readings para sa iba-ibang klaseng sitwasyon. Yun lang po, and may God bless us all. Thank you so much. Bye!